Anong pananaw mo doon sa nakaraan, Boss Ironman, na Hindi masyado pang napapag-aralan. Okay din siya ipahinto pero i-organize lang sir ng mas maayos. Para silang mga kabuting na big bike dun eh. dapat pa bang ipagpatuloy o ihinto na ang BIMC? Ito ba na yan? Pero sila eh. Ito na yun. Ang mali dyan is yung mga participants mismo. Sobrang init na ng panahon ngayon mga katropa. Sing init na ng usapin nito nakaraang BIMC 2024 o yung Boss Ironman Motorcycle Challenge. Mag-ikot-ikot tayo, tatanong tayo sa mga tropa nating riders ano yung pananaw nila, bakit may nangyari mga aksidente at may mga nasawi pa. Ito ba ay dapat pang ituloy o dapat nang ihinto na? So tara mga katropa, samahan nyo tayo mag-ikot-ikot at magtanong tayo sa mga tropa nating riders. Let's go! Si tropa, tanungin natin, anong pananaw mo doon sa nakaraan na nangyaring BIMC or yung Boss Ironman Motorcycle Challenge? Napanood ko naman, kaya lang yung safety measure. Hindi masyado pang napapag-aralan. So, parang ngayon eh, mas maanong disgrasya. Dapat pa ba ipagpatuloy yung BIMC or itigil po muna? Pero pwede naman pagpatuloy, kaya lang dapat sobrang safety measure. Mga sumali, congrats sa inyo. Nag-aralan yung maigi paano umagal. Ares sa'yo, sir. Yan, okay. Sige sir, thank you. Ingat ka. Thank you po. Pamilyar ka ba tropa doon sa BIMC o sa Ironman Motorcycle Challenge? Yung nakaraan lang na event. Napanood ko naman yung video. Aksidente sir na yung sumalpok sa isang motor. Si Crawford yung last na aksidente rin eh. Meron, yung sumalpok sir sa motor, yung overtake niya sa sakyan. Yung BIMC, dapat na ba itong ipagpatuloy pa o ihinto na? Okay din siya ipahinto pero kasi parang tradition na kasi sa kanila yun eh. Okay. Ito lang, i-organize lang sir ng mas maayos. Kagaya ng mga bantay sa kalsada, kahit na madaling araw tumatakbo, nagkayat pa rin naman sa sakyan sa kalsada eh. Organize lang nila ng mas maayos sana. Shoutout kay tropang Russell. Kada yun, next Ironman, mas marami ng bantay sa kalsada. So, yan. Thank you. Alright. At paano kita sir? Salamat. Ikaw sir, anong pananaw mo doon sa nakaraang BIMC? Sa tingin ko ano dapat yun sir eh. Para sa akin ha, hindi dapat na nila ginagawa yun kasi nasa kalsada talaga sila, nasa public road eh. Dami nangyari, pati sila mismo na aksidente. Para silang mga kabuting na big bike dun eh. Di ba? Tingin ko naman, nakapag-prepare lang naman sila. Yung kalsada hindi prepare sa kanila. Dapat pa bang ipagpatuloy o ihinto na ang BIMC? Ito ba na yan? Ito na yan? Sa kanila siguro may napapala pero sa masa wala naman eh. Wala naman charity works dun. Larong mayayaman eh. Pero sila eh. Ito na yan. Richard po. Thank you sir, thank you. Salamat. Pananaw mo doon sir sa mga nangyari, naganap na aksidente at meron pa pong mga nasawi. Ano sa tingin mo sir? Yung aksidente kasi hindi naman talaga maiiwasan yun. Lahat naman hindi naman kinustong mangyari yung gano'n, di ba? Kung naka-prepare naman, preparado naman yun sila kasi alam naman nila yan taon-taon, di ba? Sa tingin mo sir, dapat pa bang ipagpatuloy o dapat nang ihinto ang BIMC? Pagpatuloy pa rin nila kasi yan na yung nagis na ng mga rider yan sir. Pero Basta doble ingat na lang talaga. lang talaga. Pangalan lang sir? Alvin po. Ito po. Sir, salamat po. Thank you. Yan, shoutout kay sir Ayan kay tropang Ren. Para sa akin, walang mali yung challenge. Ang mali dyan is yung mga participants mismo. DQ yung tawag nila. Kasi overspeeding. Endurance mo eh. Layo nung distance. Wala siya sa time kung gaano mo kabilis natapos yung challenge. Para sa akin, walang mali yung organization. Ang mali yung mga participants. Sa susunod, hindi nila makontrol yung participants. Huwag na nilang gawin yung mga ganong klaseng challenge sa public places. Lalo na yung mga dadaanan is rural areas. Kung sa truck na lang sila, kahit magpaikot-ikot sila doon. Safety of one another. Hindi lang sa rider, pati sa mga dadaanan nilang lugar. May sinakal, may pulis, hindi naman sila taga doon. Sila pa yung matatapang. Paano kung ano mangyari sa kanila doon? Wala problema kung hihinto nila, okay lang. Wala rin problema kung ituloy nila. Tutuloy nila, sana pag-aralan muna nila ng maigi. Dapat maiwasan yung pag-unahan. Kasi kapag ka may convoy, takaw sa mata, uy, sino yun? Maraming salamat sa inyo, sir. Shoutout po sa inyo. Ayan. Okay. RS po sa inyo, sir. Ingat din po kayo nila, mama. Thank you po, thank you. Ano po yung opinion nyo dito sa nakaraang BIMC o doon sa Boss Ironman Motorcycle Challenge na naganap last week lang sa mga nangyari po na aksidente? Sana sir, inayos muna nila bago sila. Kasi masyado maraming tao sa kalsada eh. Dapat naka-organize. Dapat po naka-organize. Sa inyo sir, okay lang sa inyo na ipagpatuloy pa kahit may mga nangyari po na ganyan aksidente? Oo.
Okay lang, basta mag-ingat lang po. Si Tropa JC, shoutout po sa inyo at are sa inyo sir. Sir. Yan. Sa akin lang, dapat may safety pa rin yung mga riders natin. Dapat meron tayo talaga nakahanda ng mga emergency team doon sa bawat station na magpunta-daanan ng Busayan. Katulad po ng accident, tagal pa bago dumating yung ambulansya. Susunod, ingat na lang din sa mga riders. Para sa akin, bayad pa rin naman akong ikuloy kasi na talaga nakakis na ng mga riders natin. Marami na tayong mga nakihalang mga iba't ibang tao dahil dun sa ganong programa. So, para sa akin, dapat pa rin ikuloy. Okay lang naman kahit hindi ka mag-first, basta mahalaga matapos mo ng maayos, makauwi ka ng maayos sa pamilya mo. Talaga. Si Tropang Adrian, maraming salamat sir. RS po sa inyo sa lahat ng biyahe nyo. Salamat ulit sir. Thank you po. Thank you. RS po sa inyo. Masyado silang mabilis. Pagkakalang mo dapat may speed limit. Hindi sila sumusunod sa mga patakaran sa kalsada. Prefer naman siguro pero maraming pasaway. Hindi na siguro. Sa inyo po, tutol na kayo na ituloy yun. Kung ganun lang din yung mga nangyayari, nahimik na lang sila. Ryan. Ryan, salamat po kay Tropang Ryan. Salamat po ulit sir RS po sa inyo. Thank you. Maraming aksidente na nangyari. Talagang hinahataw nila yung maabot yung 24 hours. Natrata na ng ginawa nila eh. Kaya marami na disgrasya that time. Pwede nga tuloy, pero dapat may limit. Opo. Dapat pwede sumali. Dapat may limit. Sa dami na sumali, 2,000 plus yata sumali. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ma'am, thank you po. RS po sa inyo. Puro aksidente. Parang hindi nila ata ng parang yung permit talaga na para magiging private yung event. Halo-halo kasi, di ba? Parang hindi ganong planado parang hindi sila handa sa mga nangyari. Dapat handado sila. Okay lang naman. Di ba matagal naman ng yun? Panood ko lang konti, hindi ko masyado natapos eh. Tingin nyo hindi maiwasan yung mga aksidente sa mga ganyan endurance? Oo. Kahit mga regular ride yan, napakalaking event yan eh. Kung Philippines, sila na malaking mga ganyan endurance. Ingat lang lagi. Opo. Saka lang talaga sa mga ganyang endurance rides. Libo-libong sumasaling motorista eh. Kahit Okay. napakalaking gastos, sumasali pa rin. Kung si Arizala. RS po sa inyo sir. Opo. RS po sa inyo. Ingat kayo Base doon sa mga napagtanungan natin mga tropa nating riders, hindi naman sila tutol dyan sa BIMC Post Ironman Motorcycle Challenge. No? Siguro kailangan lang mas paghandaan ito next year para mas maiwasan po yung mga nangyayari na aksidente, lalo na yung may mga nasasawi po o namamatay. Kumbaga kasi syempre nakakagawi ang event na po ito. Siguro sa pananaw ng mga nakausap natin mga rider, may nagkulang po siguro pagdating sa pagsasaayos ng event. Yung mismo mga participants baka po medyo naging masyadong ganado lang po sa pagtakbo. Kaya may mga nangyari po na hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Inalam lang po natin yung mga opinion ng mga tropa nating riders, syempre para malaman po natin ano yung saloobin nila dito sa nakaraan na BIMC 2024. Okay, so sa pamunuan po ng BIMC 2024, good luck po sa inyong next year na event at yun na po, hoping po na sana ay mas maging maganda na po at maiwasan na po yung mga pangyayari na kagaya po na nangyari ito nakaraan. Alright, so yun lang mga katropa, and are sa inyo mga katropa, and syempre keep safe mga katropa.